6 na rehiyon sa bansa ang may pinakamaraming naitalang kaso ng HIV ayon sa Philippine National AIDS Council. Tinukoy din ito ang mga highly urbanized area. Ang mga lugar na ito, ibinahagi rin ng policy making body ang mga sanhi ng pagtaas ng mga nasasabing sakit. Para sa karagdagan detalye, ating pakinggan ang report ni Crezeline Catarong. Sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas, nagpahayag ng matinding pag-alala ang Philippine National AIDS Council patungkol dito. Batay sa datos mula sa Department of Health, pumalo sa 57 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng HIV kada araw mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay PNAC Executive Director Dr. Joselito Feliciano, bukod sa hindi magandang datos na ito, nakababahala rin anya ang ulat na posibleng lumobo sa bilang na 250,000 ang kaso ng HIV sa bansa pagsapit ng 2030. Hindi siya masyado maganda dahil meron pa tayong projections galing din sa DOH na kung tayo ay magpapatuloy lamang sa parang business as usual, pwede pa itong tumaas ng hanggang sa mas malaking bilang, no? Mas ikinalungkot pa ng Philippine National AIDS Council na pabata ng pabata ang edad ng mga bagong kaso. Last year, nakita natin na halos 50% ng mga bagong kaso ay nanggagaling sa age group ng 15 years old to 25 years old. No? So, masyadong bata yung grupo na yun. Batay sa monitoring ng PNAC, karamihang naitatala ang mga kaso ng HIV sa mga highly urbanized area. 6 na rehiyon ang may pinakamaraming naitalang kaso ng HIV. Kabilang dito ang National Capital Region, Calabarzon, Region 3, Region 6, Region 7 at Region 11. Sabi pa ni Feliciano, halos 80% ng kabuang bilang ng mga kaso ng HIV sa bansa ay mula sa mga lugar na ito. Binigyang diin din ng PNAC na hindi dapat baliwalain ang posibilidad ng pagkalat sa iba pang bahagi ng bansa dahil ang mga taong may HIV ay mobile o malayang nakagagalaw. Ibinahagi naman ni Dr. Feliciano na isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV, gayon din ng AIDS, ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga nasabing sakit. Kung tama kasi ang kaalaman sa HIV, alam nila kung kailan sila dapat magpa-test at ano ang mga proteksyon na dapat gawin para makaiwas sa pagkakahawa nito. Bukod sa wastong kaalaman, isa rin sa itinuturong sanhi ng paglobo ng HIV ay ang epekto ng makabagong teknolohiya, partikular ang mga mobile app at online platform ngayon na ginagamit ng mga kabataan. Meron na rin mga tinatawag na application online kung saan mas madali silang makakakuha ng makakapartner nila sexually, no? Isa sa mga mode of transmission ng HIV. Ang Philippine National AIDS Council ay isang policy-making body na nangunguna sa paggawa ng pulisiya at pagmomonitor ng mga implementasyon ng mga hakbangin laban sa HIV at AIDS. Kaugnay dito, inihayag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na mas pinaigting ng ahensya ang pagbibigay ng libreng antiretroviral o ARV drugs sa mga namumuhay na may HIV. Bukod sa libreng ARV, libre rin po magbigay ng DOH ang HIV screening test sa iba't ibang HIV hubs kabilang ng San Lazaro Hospital. Pwede rin po magpa-schedule ng HIV confirmatory test. Dahil importante po na alam natin ang HIV status ng isang tao para mabigyan agad siya ng gamot at hindi na lumala ang HIV sakaling reactive po ang pasyente. Una nang iminungkahi ng DOH na gawing National Public Health Emergency ang HIV dahil sa pagsirit ng kaso nito sa bansa na tumaas ng 500%. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crezeline Catarong, SMNI News.